Sumang-ayon ang Hamas na isuko ang kanilang mga armas at ipasa ito sa Ehipto. Ganito ang ulat na kasalukuyang inilalathala ng mga Arabong media. Nanganganib malipol ang Hamas kung tatanggihan nito ang planong pangkapayapaan mula kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ito ang matinding pahayag ni Donald Trump na kahapon ay nagdeklara ng tagumpay laban sa Hamas. Matapos ilathala ng mga militante ang kanilang sagot kay Trump na hindi sumasang-ayon sa kanyang planong pangkapayapaan. Sa parehong oras, naghahanda ang Israel at Hamas ngayong Lunes, Oktubre 6 sa bagong negosasyon sa tulong ng mga tagapamagitan para tapusin ang digmaan sa Gaza Strip. Matapos batiin ng Pangulo ng Estados Unidos ang alok ng grupong Palestino na palayain ang lahat ng bihag, sinabi ni United States kalihim ng Estado Marco Rubio na hindi pa tapos ang digmaan sa Gaza at kailangan pa ng oras dahil tuloy pa ang usapan sa lohistika. Maraming kawili-wiling tanong dito na tatalakayin natin sa episode na ito. Saang bahagi na ng pagtatapos ng digmaan sa Gaza na inanunsyo ni Donald Trump? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi at bago natin simulan ang episode na ito, gusto ko munang hilingin na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link sa requisite na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang YouTube channel ni Alexi Pechi at nandun ang iba't ibang paraan. Kasama dyan ang sponsorship sa YouTube, Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal, mga detalye ng bangko, at pati na rin mga crypto wallet. Pumili lang ng suportang komportable sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang tulong ninyo. Pumayag ang Hamas na isuko ang lahat ng armas sa isang Palestinian-Egyptian ahensya sa ilalim ng internasyonal na kontrol at ipinaalam ito sa Estados Unidos. Inilathala ito ng Al-Haddad batay sa kanilang mga pinagkukunan. Ayon sa naturang pahayagan mula Saudi Arabia, handa na raw ng grupo na sa isang yugto ay palayain ang lahat ng buhay na Israeli na bihag nila sa Gaza Strip. Ang pahayag na ito ay sumunod kaagad matapos ang mas maingay na pahayag mismo ni Donald Trump. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, haharap ang Hamas sa tuluyang paglipol kung tatanggihan nito ang peace plan na iniaalok ni Pangulong Donald. Dito muna ako para mas detalyang magpaliwanag. Tinanong ng mamamahayag ng cable news network na si Jake Tapper ang tungkol sa kinabukasan ng Hamas kung hindi nito isusuko ang kapangyarihan sa Gaza Strip. Ang tanong ni Tapper ay lumabas sa konteksto ng reaksyon ng Hamas sa 20 puntong plano ng tigil putukan ni Donald Trump. Sumangguni siya sa interpretasyon ni Senador Lindsey Graham na kumbaga niloko ng Hamas si Trump na tinanggihan talaga ng Hamas ang planong iyon. Pagtanggi sa disarma, pagpapanatili ng Gaza sa kontrol ng Palestina at pag-uugnay ng pagpapalaya ng bihag sa negosasyon. Sa tanong kung nagkakamali ba si Trump, sumagot si Trump, malalaman natin, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Dagdag pa ng Amerikanong leader, inaasahan niyang magkakaroon siya ng linaw sa lalong madaling panahon kung talagang naghahangad ng kapayapaan ang Hamas. Ipinahayag din niya ang pag-asang matupad ang mungkahi niyang tigil putukan. Binanggit din ni Trump na suportado ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang pagtigil ng pambobomba sa Gaza. Sa kabuuan, sinabi ni Trump na nais ng Hamas ng kapayapaan, ngunit kung hindi nila ito gugustuhin, haharap sila sa ganap at lubos na paglipol. Sa totoo lang, may isa pang lumabas na leak ngayon. Nang tinanggap ni Donald Trump si Netanyahu noong nakaraang linggo sa New York, sinabi niya sa punong ministro ng Israel na ito ang pagkakataon para sa tagumpay. Dahil daw siya mismo, kung hindi na makikipaglaro si Trump sa Hamas. Kung tatanggihan nila ang kapayapaan sa mga kondisyon ng plano, buong susuportahan ng Estados Unidos ang digmaan ng Israel laban sa mga terorista. Kung paiikliin, ganito ang kwento. Noong Setyembre 29 inilahad ng Amerikanong Pangulo ang 20 puntong plano para tapusin ang digmaan sa Gaza. Ayon dito, paunti-unting aalisin ng Israel ang tropa sa Gaza at palalayain ng Hamas ang mga bihag bago simulan ang bagong yugto ng tigil putukan. Noong Oktubre 4 iniutos ni Trump na pansamantalang ihinto ng Israel ang kanilang paglusob sa Gaza. Binigyan ni Trump ng huling pagkakataon ang Hamas na tanggapin ang peace plan ng Amerika at nagtakda ng deadline hanggang 18:00 ng linggo, Oktubre 5 sa Washington. Ngayon, bahagyang tinanggap ng Hamas ang alok ni Trump
Tulad ng nabanggit ko sa nakaraang episode, dumating na ang linggo ng gabi. Wala pang kapayapaan sa Gaza, pero wala rin ang impyernong ipinangako ni Trump para sa Hamas. Nalaman na ang Israel at Hamas ay magnenegosasyon sa Lunes, Oktubre 6 sa tulong ng mga tagapamagitan para tapusin ang digmaan sa Gaza Strip. Ang Ehipto, pangunahing tagapamagitan sa negosasyon ng tigil putukan sa Gaza, ay tatanggap ng delegasyon ng magkabilang panig para talakayin ang posibleng pagpapalitan ng mga Israeli bihag at Palestinong bilanggo. Sa kabuuan, ang pagpapalaya sa mga bihag sa ngayon ay tila ang pinaka-optimistikong opsyon. Ibig sabihin, magkakaroon ba ng kapayapaan? Maraming tanong ukol sa pagpapalaya ng mga bihag. Mukhang malapit na ito. Pumunta rin sa Ehipto sina Steve Witkoff, espesyal na kinatawan ng United States at manugang ni Trump na si Jared Kushner para lumahok sa negosasyon sa kahilingan ng Hamas upang talakayin ang ilang elemento ng 20-puntong plano ni Donald Trump para sa pagtigil ng digmaan. Ang punong ministro ng Israel na si Netanyahu ay tinanggap ang bagong kasunduan, ngunit nagbabala na ito ay hindi pa pinal. At ngayon, sinabi ng isang opisyal ng Israel na ang mga militar ng bansa ay pumwesto na sa depensa sa lungsod ng Gaza. Samantala, iginiit ng Hamas na patuloy pa rin ang mga airstrike at pambobomba sa de facto na kabisera ng enclave ng Gaza Strip. Naglabas na ng pahayag si Donald Trump at ito ang kanyang sinabi. Matapos ang negosasyon, pumayag ang Israel sa panimulang linya ng pag-atras na ipinakita namin. Kapag kinumpirma ng Hamas ang tigil putukan, agad na magsisimula ang palitan ng mga bihag at mga bilanggo at gagawa kami ng mga kondisyon para sa susunod na yugto ng pag-atras ng mga tropang Israeli. Ano ang maglalapit sa atin sa pagtatapos ng 300,000 taong sakunang ito? Sa madaling salita, parang inihahayag na ni Trump ang kanyang tagumpay. Sa Ehipto, pag-uusapan ang pinal na kasunduan sa petsa ng pagpapalaya ng mga bihag at listahan ng mga Palestinong bilanggo na palalayain. Sinabi ni Netanyahu na muling inililipat ng hukbo ng Israel ang pwesto at binuksan ang posibilidad na tanggalan ng armas ang Hamas sa puwersa. Sinabi niya, okay, dahan-dahan naming ipapatupad ang plano, pero kapag niloko kami ng Hamas, puwersahan naming kukunin ang kanilang armas. Naiintindihan mo ba kung paano? Ang mga panawagan ni Trump para sa agarang tigil putukan ay maaaring maging mahirap sa politika para kay Netanyahu, lalo na't ang ilan sa kanyang mga ultrakanang miyembro ng gobyerno ay magiging maingat sa karagdagang negosasyon sa Hamas. Ang grupo na itinuturing na terorista ng European Union, Estados Unidos at ilang bansa ay tumutol sa ilang probisyon ng plano ni Trump, lalo na sa utos na magdisarma ang Hamas at huwag sumali sa pamamahala matapos ang digmaan. Hindi nila sinabing magdidisarma sila, kundi ipapasa lang ang armas sa isang espesyal na Palestinian-Egyptian na ahensya na tila paraan para iwasan ang bahaging iyon ng kasunduan. Para kay Donald Trump, mahalaga ang tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag para sa kanyang kampanya sa Nobel Peace Prize na iaanunsyo sa Oktubre 10. Sa huli, sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika, Mark Rubio, sa mga mamamahayag na hindi pa tapos ang digmaan sa Gaza. Kailangan pa ng oras dahil tuloy pa ang pag-uusap ukol sa logistical na bahagi ng planong pangkapayapaan ni Donald Trump. Sa NBC binigyang diin niya na kailangang alamin kung paano palalayain ang mga bihag at bubuuin ang bagong pamunuan ng Palestina. Sabi ni Marco Rubio, lahat pati Israel ay sumang-ayon na darating ang panahon na uusad ang prosesong ito. Ang Gaza ay pamumunuan ng isang teknokratikong grupo ng mga Palestino na hindi Hamas, na hindi mga terorista, sa tulong at pamumuno ng international na konsorsyum tulad ng Konseho ng Kapayapaan. Sabi pa ni Mark Rubio, dapat itigil ang pambobomba habang nagpapalitan ng mga bihag. Sinabi rin niya na dapat ihinto ng Israel ang pambobomba kung may kasunduang pangkapayapaan. Sabi ng kalihim ng Estado, hindi kayang buuin ang pamahalaan sa Gaza sa 3 araw lang. Binigyang diin niya na hindi dapat tumagal ng linggo o araw ang negosasyon sa kasunduan. Ayos sana ang lahat pero hindi pumayag ang Israel na pamahalaan ang Gaza. Sabi nga ni Mark Rubio, mga teknokratikong Palestino daw. Mga teknokrata? Sino ba talaga ang mga yan? Anong mga teknokratikong Palestino? Nasaan sila? Saan sila manggagaling? Pumayag ang Israel na ilipat ang kapangyarihan sa international na konsorsyum
na pinamumunuan ni Donald Trump. Kaya mukhang malayo pa talaga ang katapusan ng digmaang ito. At marami pang milyong tanong na kailangang sagutin. Dahil maganda ang nakasulat sa papel, pero kung paano ito ipapatupad ay hindi pa malinaw. Kaya nga sinabi ko na ang usapin ng pagpapalaya sa mga bihag, tunog optimistiko. Pero ang usapin ng pagtatapos ng digmaan ay parang sobra naman. Pero dito muna ako titigil. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Ingatan ninyo ang sali, paalam sa lahat.